Ayan, so ang gagawin naman natin ngayon ay split stitch. So lagi tayong magsisimula sa likod pag itutusok yung karayom at sinulid. So mula doon sa unang tusok, lalagpas ka sa isang butas, tapos doon sa susunod mo ipapasok. So 1, tapos sa pangalawa, doon mo itutusok. And then sa likod naman, itutusok mo dyan sa gitna yung iyong karayom. Pag natusok mo, bago mo hilain sa harapan, kailangan paghihiwalayin mo muna yung iyong sinulid. Yan. So, make sure na paghiwalay yung sinulid. Kaya, ang tawag sa kanya ay split stitch dahil pinaghihiwalay yung sinulid. Ganun lang. So, ulitin mo ulit mula sa dulo, bibilang ka ng dalawang butas, sa pangalawang butas doon mo itutusok. And then, babalik ta rin mo ulit. Tapos sa likod, yan, sa gitna lang ulit itutusok yung iyong karayom. So, ganun lang. Pagkapasok, bago mo hilain yung karayom, kailangan paghihiwalayin mo na yung iyong thread. So, ang tawag po natin dyan ay split stitch. Dire-diretso yan hanggang sa dulo. Sa nakikita nyo, yung aking thread ay nagtutwist. So, kapag ganyan na ang nangyayari, pwede nyo siyang tanggalin sa pagkaka-twist. And, para mas maganda siyang tignan, iaayos nyo yung inyong thread. Dahil dito na yung last part, so ang gagawin mo, mula dun sa dulo, so dun sa susunod na butas, dun mo na ipapasok yung iyong karayom. Tapos, ibabaliktad mo na siya. Tapos, kagaya sa pagtatali ng mga nauna, doon sa dulo, ipapasok sa silong, hihilain, sa butas ipapasok, tapos hila ulit. Next naman ay ang gagawin nating cross stitch. Sa likod tayo magsimula ng pagtusok, tapos lagpas ng isang butas, paslant, tapos tusok. Sa likod, straight lang tayo. Ayan. Tapos ng isang butas, and then tusok. Kaya siya tinawag na cross stitch dahil, gaya na nakikita nyo, paekes ang ginagawa natin. So, yung ginagawa natin ay puro lang taglalagpas ng isang butas, tusok, tapos hila. So, ang mahalaga, dapat dito sa harapan, nakakabuo kayo ng paekes. Ang gagawin nyo, dire-diretso lang hanggang sa dulo. Yung sa akin, medyo ikakat ko na siya sa bandang gitna dahil for example lang naman ito. Pero yung sa inyo, dapat hanggang dulo ng inyong fabric merong cross stitch. Next is sa pagtatali. So, gaya ng dati, sa last hoop, doon lang tayo magpapasok sa silong niya. Tapos, gagawa tayo ng butas and then hihilain. So, 3 beses lang palagi and then, pwede mo nang ikat. This time, ang gagawin naman natin ay ang tinatawag na herringbone stitch. So, pagkatusok sa likod, gaya dun sa cross stitch, pa-slant siya. Sa una. So, pagtalikod naman, wala ka nang lalagpasan, aatras ka lang ng isang butas and then tusok na agad. Pagdating sa harap, gaya ulit sa cross stitch sa harap, maglalagpas ka ulit ng isang butas, paslant sa sila. So, sa nakikita nyo, ang pinagkaiba nilang dalawa ni cross stitch, herringbone stitch, sa taas siya banda, may pa-X. Pagdating sa likod, itusok mo na agad sa kasunod niyang butas. Dito naman sa harap, same pa rin, paslant, lagpas ng isang butas, tusok,
And then, talikod mo, atras ng isang butas, tusok, hila, and then paslant ulit, lagpas ng isang butas, tapos tusok, hila. So, paulit-ulit lang ang procedure. Baliktarin mo ulit sa likod, itusok sa kasunod na butas, walang lagpas yan tapos hila. Ganun ulit, paslan, lagpas ng isang butas, tusok, hila. Sa likod naman, so sa likod, atras lang ng isang butas, tapos hila. Tapos sa harap ulit, ganun, paslan ulit, lagpas ng isang bilog, tapos hila. Ayan. So kayo na ang bahalang magsunod-sunod niyan. Dire-diretso po ulit yan hanggang sa dulo. Itong ginagawa ko, hindi ko na iaabot hanggang dulo, pero dapat yung sa inyo hanggang dulo ng tela. Ano? So pagtatali, ganun pa rin. Sa pinakalas na hook, ipapasok sa silong, butas, tapos hila. Paulit-ulit lang 3 beses.